Pag-usapan natin ang Himala. Considered to be one of the best films in Asia. Nung una, hindi maganda ang reaksyon sa Himala. Sabi mo nga, Hindi kwento mo. po. Kasi ang sabi nila... Directed by Ismael Bernal. Opo. Kasi ang sabi nila sa akin, wala daw akong ginawa kundi magdidipa. Kaya hindi ako nanalo nun sa Metro Manila Film Festival. Kasi nga... Okay, ulit nga, tiga. Wala kang ginawa kundi Magdidipa daw, magagaganon. Oo. Hindi ka naman daw umarte. Hindi ako umarte. Wala akong dialogue na mahirap, o kung ano man. So, yun ang sinabi nila, kaya hindi ako nanalo. Okay. Hindi ako nanalo. Kaya after 2 years na gano'n ang usap-usapan, biglang nakita nila, yung ginawa ko pala importante dun sa Himala na yun. Pag-usapan natin yung Himala ng buhay mo. Mga Himala, 3 Himala, ika nga, ng buhay ni Ate Guy na maaaring for the first time pag-uusapan. May nangyari sa Himala habang ginagawa mo? Opo. Na-aksidente po ako. Tapos yung aksidente na yun, nakala ng mga kasamaan ko sa pelikula. Yung mga kasama ko na artista, namatay na ako kasi nag-head-on. Ako nagda-drive head-on. Wrong lane yung pinasok ko. Collision, oo, Opo, nagbanggaan. Nagbanggaan. So, yung sasakyan ko, talagang akordyon. Talagang hindi na nagamit. So, ang sabi nila, nagdasal na sila kasi sabi nila baka yun nga ipatay na ako kasi yung tsinelas kung saan napunta. Ang maganda po nito, nung maaksidente ako, ang narinig ko lang boss yung kasama ko. Pagkatapos wala na ako narinig. Ang nangyari pala, yung salamin sa harapan, natanggal yon dun sa sasakyan, pero buo, hindi nabasag. So dapat yung manibela naman, imbis na tamaan ako sa dibdib, lumihis yun sa akin. So wala talaga, wala akong naramdaman sakit. Ang naramdaman ko lang yung nauntog yung ulo ko doon sa may bintana. Ilang araw kang unconscious? Oras lang naman. Oras lang naman. Oras lang. Nadala ka sa Dalawang nawala yung boses ko kasi 3 araw po ako noon na wala talaga. Akala kung ano-ano ng panaginip ko. 3 araw ako hindi nagising. Wala kang boses? Wala. Pagising ko, sigaw ako ng sigaw, wala akong marinig na boses sa akin. Boses ang puhunan mo nung pumasok ka dito sa industriyang ito, tawag ng tanghalan. Noong na-realize mo na wala kang boses, gaano kalaki yung takot mo na hindi na babalik ang boses mo? Marami po akong kinatakutan noon eh. Una-una yung, siyempre yung buhay ko, paano na, ibang, pangalawa yun lang ang inaasahan ko. Inaasahan sa mga tao na makakakanta ko, yung gano'n. Ang inisip ko na lang po na binibigay yun ng Diyos dahil sa mayroong mga nagiging kapalit. Pero ang tagal na hanggang ngayon, hindi pa ako nakakakanta. May mga insidente na pwedeng sisihin, may mga insidente na may mga taong dapat, pero ayoko nang magsalita kasi andun na eh. Magsalita kami ng magsalita, wala na rin naman mangyayari. Ang naging kasalanan ko lang, nung nasa Boston kami, hindi pa ako nakapagpa-opera ng boses. Dapat noon, na-operahan na yung boses ko para nakabalik. Pero kahit kailan hindi ka bumitaw sa Diyos? Hindi po, hindi po. Hanggang ngayon yun, hindi po talaga pwedeng bumitaw. Tapos, yung pangatlo... Yung pangatlong himala ng iyong buhay? Hindi ko alam kung pwede kong sabihin. Kasi namatay na ako ng 3 minutes. Itong mga nakaraan lang, ewan ko ngayon ko lang sasabihin ito. Pero kasi ang nangyari noon, di ba yung nagkakasakit ako, lalabas ako ng gabi, madaling araw dadalhin na naman ako sa ospital. So may insidente na sabi ko, halika na, kasi bumababa na yung oxygen sa katawan. So takbo na naman sa ospital. Pagtapos sa ospital, sabi ko, oxygen lang po ang kailangan ko. Ang nangyari, hindi ko alam, walang tumulong, hindi minandali na lagyan ako ng oxygen. Ang nangyari, humiga ako, pagkahiga ako, hindi ko na alam kung ano nangyari. So pagising ko, nandun ako sa ICU. At sinabi sa'yo, Ang Diyos, sabi niya kasi binalik ka uli. Siguro yung mission mo hindi pa. Tapos, mayroon pang dapat na gawin sa mundo. Yun lang laging sinasabi sa akin ng mga ibang kaibigan ko na
ito hindi talaga alam ng mga tao, pero sorry po na pag-usapan at hindi naman siguro masama na sabihin ko sa inyo yung totoo na yun ang talaga nangyari sa akin. Tigay, isang laban sa buhay mo na kung mauulit, hindi mo na lalabanan. Wala. Ah, Meron. marami pa rin eh. Marami pa rin. Marami pa rin, hindi ko lang, pwedeng isa-isahin kung ano yon, pero Okay. dumarating at dumarating pa rin eh. So, kailangan lumaban ka pa rin kung ano yung dumating sa buhay mo. Bahagya lamang ito sa ating kwentuhan, pero ang dami ko nang narinig at natutunan at babaunin muli dahil sa pagkukwento mo.